Magandang hapon, Pilipinas at buong mundo. Naitay Kapuso, pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Maraming salamat po sa lahat ng kasama natin sa Facebook at YouTube at sa mga nakikinig po sa DZBB. Welcome to the program. Ang Hakot Award King ang ating bisita ngayong hapong ito. One of the finest actors in the country. Please welcome Naitay Kapuso, Dennis Chilio. Maraming salamat. Maraming salamat. Advance happy birthday po. Salamat. Please, kumusta? Mabuting-mabuti po, masayang-masaya at maganda yung mga nangyayari ngayon sa buhay. Pero, I wanna go a little personal today. Birthday ko naman. Sige po. Talking about your childhood, ang mom, dad, paano ka nila ni-raise as a child? Noon po, wala akong maalala na matinding problema na napagdaanan ng pamilya. Parang sa sobrang ganun palagi yung nangyayari, parang minsan sinasabi ko, kailan kaya darating yung malaking dagok sa buhay ko? Kasi parang, parang noon, parang naghahanap ako ng mga problema dahil parang pinalaki talaga akong maayos. Yung daddy ko, maayos yung relasyon nila ng nanay ko, hindi sila nag-iwalay hanggang ngayon. Lumaki ako sa matinong pamilya. Na-mention mo yung nung elementary ka, nag-Ateneo, dito sa Loyola? Yes, sir. Yes. Ateneo, and then you went to Jazams. Opo. Thank you. Yan po ay bahagi ng pamilya ng Philippine Women's University. Yes. And then you went to Miriam College. Kumusta ka bilang estudyante? Bilang estudyante, masasabi ko na wala naman ako naging masyadong problema sa school. Hindi naman ako yung estudyante na nambubuli. Mabait nga ako dahil siguro dun sa pagpapalaki rin sa akin. Pero nabully ka ba? Nabully po ako dahil nga lumilipat ako ng mga school dun. Nung lumipat ako dong high school dun sa isang eskwela na pinag-aralan ko, doon medyo naranasan. Sa Jazams? Yes. Nabully ka talaga doon? Opo. Okay. How bad was it? Siyempre po, pag mga bagong salta ka ron, medyo mauto ka ng mga ibang kaklase mo na, sindakin mo tong isang to, ganyan. Tapos yun pala, yung sinda ko na yun, napauto ako eh. Miyembro pala ng fraternity. Kaya, ayun. Noong mga panahon na yun, like high school and college, crush ka na ng bayan? Hindi naman po. Siguro may... I like that pause, siguro may mga nagkakagusto, pero hindi naman po siguro crush ng bayan. Nung times siguro nasa Miriam kami, dahil kakaunti lang yung mga lalaki na nandun, baka siguro nung time na yun, dahil kakaunti lang yung mga lalaki, pero may qualifier, no? Wala naman yung konti lang. Hindi, pero may nararamdaman ka ng may kakaibang tingin sa'yo ang mga kababaihan? May konti po, may konti. Oo. Pero marami kang naging girlfriends? Wala? Paano ka man ligaw noon? Ano ang kwento? Konti lang po yung naging girlfriends ko. Parang isa lang yung naging girlfriend ko simula first year college hanggang fourth year college. Taga Miriam. Taga din po. Oo. Pero yung first girlfriend mo, high school? First girlfriend ko po ay high school talaga. First kiss? First kiss ko yun po, high school. High school. Paano ka naman napunta sa pag-aartista? Napunta po ako sa pag-aartista dahil po sa mga commercials. Ako po ay na-discover sa commercials dahil isang araw naglalakad kami sa isang mall, sa Robinson's Galleria, and ayun, may talent scout na lumapit, nagbigay ng card. And the next day, nagtawagan kami, pinapunta ako sa GoSee, and yun, nagsimula na po yun. Audition ito? Audition. Oh. Hanggang meron po akong nagawa na maliliit na commercials, hanggang nadagdagan. Commercial ang umpisa? Opo. Oo. Pero pinaarte ka na doon sa mga commercials? Yes. Paano ka tumawid sa showbiz? Parang meron po akong isang commercial noon na medyo siguro tumatak ng konti, tapos napansin, pinag-go-see ako nung manager ko at that time para mag-audition sa Star Circle. So, nag-go-see po kami. Ilang beses po yun na
parang may time doon na natanggal muna ako, tapos binalik din after mga ilang weeks. May mga ganong proseso po na nangyari. Oo. But did you realize that nung pumasok ka sa showbiz, you've always wanted to be in the business? O wala pa? Hindi pa po ako sure, pero parang nararamdaman ko na may potential ako dito. Parang dito ako nababagay. Feeling ko meron akong future in a way dito sa path na pupunta Doon ako. mo na-discover nung naroon ka na. Kasi ang mga kasabayan mo, Bea Alonzo. Sino pa ba? Sila Alfred Vargas. Alfred, Pia Wurtzbach, sino Nadine pa ba? Samonte. Nadine Samonte. Kumusta yun? How was that? Yung batch ninyo, were you friends? May mga naging kaibigan po, pero syempre nung time na yon parang hindi mo pa rin, kasi ang dami po namin sa isang batch, 26 kaming nilaunch, yung batch 10, so parang hindi mo alam kung sino doon talaga yung magkakaroon ng career, magtutuloy-tuloy, magsiseryoso, and alam mo, magkakaroon talaga ng mga trabaho. So, medyo mahirap po. Mahirap. Nung tinitingnan mo yung mga kasamahan mo, kasi ang dami nyo nga, ang daming nagtagal, ang daming gumaling ng husto, no? Sino yung namamataan nun? And how were you assessing yourself in the context of, kahit pa paano may competition yun eh, di ba? Noon po, uso po noon yung mga mukhang model yung itsura. So sila Alfred Vargas, and sila Robbie Manangkil. Sila yung mga kabatch ko noon. So parang sabi ko, parang ang hirap yatang kakompetensya ng mga to kasi malalaki yung katawan, matatangkad. Ako, ang liit-liit ko noon, payat. So parang hindi ko alam kung paano ako makakasurvive kung kasama ko. How ng did mga you to. survive? Siguro po yung consistent na effort and yung perseverance na, alam mo yun, may gusto ka talagang mangyari dito sa pinili mo dahil iniwan mo na lahat eh. So parang gusto mo dito na talaga May low points, like medyo mahirap ang competition na ito, medyo ang gagaling nila, medyo ang tatangkad nila, medyo ang gwapo nila, model type, I wanna go away. Was there a point when you wanted to walk away? Maraming beses po. Maraming beses talaga. Dahil syempre, nung time na yun, dahil nga nagsisimula pa lang, parang ang hirap i-establish yung sarili mo. Ang hirap magpakita ng something para mag-stand out ka sa 20 plus na mga kabatchmates mo na, alam mo yun, mas magagaling at mga talented din. May girlfriend ka nun? Noon po, wala. Wala po. Wala. Wala. Pero hindi ka nagka-crush sa isa sa mga kabatch? Hindi po eh, kasi nagagandahan, marami ako. Kanino ka nagagandahan nun? Sino ba? Sila Bea po, mga ano pa lang noon, 13. Ako mga nasa 20 na yata ako. Oo. Pa-20s na. Naaalala ko yun. So, ano po, hindi ko rin, parang hindi yun yung, alam kong hindi ito yung pinapunta ko dito na maghanap ng relasyon. Pero siyempre, yung mga nagagandahan. Yun, sila Bea, sila Nadine. Pero ganun ka, no? Yung, it's almost methodical na parang ito yung dahilan kung bakit ako nandito. Hindi ko nililito ang aking sarili. Ang ganda nga ngayon yung tinatawag nilang fools, di ba? Which means FAMAS, Urian, Luna para sa Film Academy, and then Star Awards. You're one of the 13. Tama ba yung bilang ko? Opo, tama. You're one of the 13 actors in this country na nabuo po yung 4 na awards na yon. Kailan mo nalaman na okay pala ako? Kasi noon pa lang, pinapractice ko na yung magandang working relationship sa lahat, yung magandang attitude. At sa tingin ko, hindi lang naman po puro talent yung napapansin. Napaka-importante rin po yung pakikisama sa mga trabaho more than talent and anything. Yun po. No, but thank you for saying that. Kasi tinatanong kita kung kailan mo nalaman yung magaling ka, you talked about pakikisama, which is really true. Kasi kailangan mo pareho yung marunong kang makisama at magaang kang katrabaho at pag hinaluan mo pa yan ng galing, di ba? Ang sarap ng pakiramdam ng community around you. Matagal kang nag-antay ng Urian. Kasi meron ka ng Luna, meron ka ng Star Awards, meron ka ng FAMAS. Gaano kahalaga ito sa'yo na tropeo? Tito, noon pa man parang lagi ko nang naririnig yung Urian, isa sa mga pinakamahirap makuha dahil seryoso yung mga manunuri ng pelikulang Pilipino, talagang mga kritiko na
kumbaga, siguro matataas talaga yung standards. Kaya, naisip ko noon, manominate man ako, hindi ko alam kung makukuha ko talaga unless magkaroon talaga ng isang solid na project na alam mo, magka-qualify talaga doon. And ngayon lang dumating, kaya napakasarap sa pakiramdam na nagkaroon din sa pagkakataon na to. Because of Green Bones. Yes. Pag nananalo ka ba ng award, i-increase ka ng talent fee? O sila Katrina na ang bahala nun? Hindi naman po, hindi naman automatic. Siguro, pag talagang kinakailangan na, pero hindi naman automatic na kada panalo or tumataas. Dennis, pagdating sa pera, I want to find out, kumusta ka? How is your relationship with wealth, with money? And very open sa social media, si Carlene, sa pagpapasalamat kay Jen, lalo na, I think there was an event kung saan nagmodelo, si Calix. Yes, Tama ba? Recently, yes. She's very, very vocal Bench. about her gratitude. And then there were some bashers, si Jazz, kung saan pinagtanggol mo bilang ama. Tell us more about this story. At 1 to 10, gaano ka ka-happy ngayon sa iyong buhay? Ang kasagutan, sa pagbabalik po ng Fast Talk with Boy Abunda. Kami nagbabalik po dito sa Fast Talk with Boy Abunda. Kasama po natin Dennis Chilio. Dennis, let's do Fast Talk. Oh, pasok po. Dennis, Hakot Award, Hakot Pera. Oh, Hakot Pera. Best Actor, Best Lover. Best Lover. Pelikula, teleserye. Pelikula. Misteryoso, Pilyo. Misteryoso. Matinik, Maharot. Matinik. Good boy, bad boy. Good boy. Kissing, cuddling. Kissing. Makapal ang mukha, malakas ang sex appeal. Malakas ang sex appeal. Mabilis umiyak, mabilis ma-in-love. Mabilis umiyak. Me time, family time. Family time. 1 to 10. Ilan ang ex mo sa showbiz? Dalawa? Mga ganun. 1 to 10. Ilang beses ka na-busted? Wala pa yata. 1 to 10. 1 to 10. Ilan na ang awards mo? Naku po, hindi ko na mabilang. 1 to 10. Ilan pa ang gusto mong anak? Sa ngayon, wala muna. Napapalingon ka kapag? Kapag may mabango, Umiinit ang ulo mo kapag? umiinit ang ulo ko kapag may mabaho naman. Lagot ka kay Jen kapag? Lagot ka kay Jen kapag nahawaan mo ng sakit yung mga anak natin. Lagot ka sa mga anak mo kapag? Lagot ako sa mga anak ko kapag hindi ako naging magandang ehemplo sa kanila. Sexiest part of Jen's body? Legs. Sexiest part of your body? Eyes. Yes or no? May blinak kang ex? No. Yes or no? Seloso ka kay Jen? No. Dati. Yes or no? Niligawan ng gay? No. Yes or no? Nakipag-date sa fan? No. Lights on or lights off? Lights on. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness? 24/7 every day. Number 1 priority mo sa buhay ngayon, ano ito? Number 1 priority ko sa buhay ngayon, siguro wala nang iba kundi ang pamilya. Pamilya. Family first. Tama pa. Pera. Anong yung pananaw? Anong yung relasyon? Kumusta ka at ang pera? Noong pong wala pa po akong asawa, masasabi ko na hindi talaga ako magaling humawak sa mga finances ko. Dahil mahilig po akong mahilig akong mag-share. Minsan wala na natitira talaga sa akin. Ngayon, nung nagkaasawa naman ako, naswerte ko na si Jeneline, napakagaling talagang humawak sa pera. Kaya, ayun, sobrang thankful ako sa kanya at malaking pagbabago yun sa buhay ko, sa buhay namin pamilya. Paano yun? Ang pera nyo is lahat mutual? I mean, how do you... May joint account, May joint mga account, may- separate individual accounts din. Okay, but halimbawa may mga couples na merong funds for utilities, for expenses,
You have that? Yes, opo, yes. Oo. Pero ang nagplaplano ng lahat ito si Jen. Siya po. Napakaswerte. Oo. Swerte. Kasi kailangan talaga isa sa inyo ay mahusay. Diba? Carlene, I think in a post, was very vocal about her gratitude for Jen dahil nga, I think, Calix starting to model. Ano ang kwento? Ano nga ba? Nagulat na nga lang ako kasi parang sinabi na lang niya, dapat, birthday niya po kasi yun, yung birthday week niya yun, meron dapat kaming, may naka-schedule na kami na nakakainan. Kaso lang, bigla raw siyang nagkaroon ng fashion show. So, ano nangyari? Nag-ano daw siya, nag-audition daw siya. Sabi ko, okay naman, buti nag-audition ka, at least hindi mo nakuha yan sa palakasan at natanggap ka kahit na ganun. So, yun, nag-fashion show siya sa bench and maganda naman kinalabasan na ipasama siya doon sa mga magandang batch ng mga romampa din. Kaya, Sinamahan siya ni Jen. hindi po kami nakapunta dahil may work po kami noon, pero nanood kami sa live stream. Okay. Oo, because kung naalala ko yung post, parang Carlene was thanking Jen for treating Calix like her own, di ba? At napag-usapan na natin to the last time you were here about, loving and nurturing a blended family. There were bashers na pinupunteriya si Jazz and you came to his defense. Well, actually, Tito Boy, ano naman po yan eh. Yun ay parang natural instinct ng magulang. Pero more than that, parang hindi lang naman yun para kay Jazz, kundi para sa lahat ng mga kagaya niya na hindi mangyari yun sa kanila, na wag silang maape kung kahit saan mang platform o ano man. Diba? Are you raising your kids the way you were raised? Gusto ko po dahil sa tingin ko yung pagpapalaki po sa akin naging effective kaya kahit papaano matino yung kinalabasan ko. Oo, napaka-blessed mo ngayon because you have Jen and the family. But sa journey mo, ano yung pinaka-importanteng leksyon na natutunan mo pagdating sa pagmamahal? Siguro po yung pinaka-importante po diyan yung pagbibigay ng oras talaga sa bawat isa. Sa karelasyon? Opo. Hindi ka man makapagbigay ng oras na mahaba kung minsan dahil sa trabaho, kailangan mo lang i-make sure na yung quality, yung importante, yung quality ng oras na pinagsasamahan ninyo, yung mga ginagawa ninyo para matuto kayo sa isa't isa, makilala yung isa't isa. Huling katanungan, ano ang payo mo doon sa mga taong gustong mag-TikTok? Ano ba? Ayun, gawin nyo lang kung ano yung gusto nyo, gawin nyo kung ano yung nagpapasaya sa inyo, huwag kayong magpapadikta sa iba, and sa tingin ninyo, makakapagpasaya rin nyo ng iba, pagpatuloy nyo lang. Pero mahirap man na desisyon nung nag-uumpisa ka mag-TikTok. Nung nag-uumpisa, medyo mahirap po. May mga ibang trends na talagang parang di ko yata kaya gawin to. Pero kailangan mong gawin dito di ba? Dahil siyempre, parte ng trabaho natin, parte ng pagpapromote sa sarili at alam mo yung pag-entertain sa mga tao. Kami naman, bilang mga taghanga, tuwang-tuwa kami kasi pag nagti-TikTok ka, parang kakaiba ka. Di ba? Pero maya-maya natin gagawin yan. Invite everybody to support Sanggang Dikit. Ayun, abangan nyo po ang Sanggang Dikit. Kasama ko po ang asawa ko dyan at marami pang ibang artista. Gabi-gabi po yan, Lunes hanggang Biyernes. At gusto kong kunin tong pagkakataon na to na magpasalamat sa inyo dahil extended po ang Sanggang Dikit hanggang next year. Kaya hindi po mangyayari yun. Kundi dahil sa inyo. Ngayon, kailangan magpakitang gilas tayo sa TikTok. Yan yung Ano gagawin natin? Kailangan turuan mo kami bilang pamamaalam. Hindi ako marunong. Ano ba yan? Dennis, maraming salamat. Maraming salamat. Advance happy birthday po. Salamat sa pag-ibig pagiging sa akin. bahagi ng aming programa at ng ating selebrasyon. God bless you. Mabuhay ka. Thank you, Tito. Salamat Mabuhay po. ka. Salamat. Naitay, Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga tahanan at puso araw-araw. Be kind, make your nanay proud, and say thank you.
sa ating mga kinakarap araw-araw, piliin ang maging tama. Bihuan tama. Goodbye for now, and God bless.